Nung bata tayo, clingy tayo sa mga magulang natin. Gusto natin sumama sa kahit anong lakad nila. Pero syempre hindi sa lahat ng oras sinasama tayo. Minsan mang-scam pa sila. Ma, sama ako bukas sa town. Sige, basta matulog ka ng maaga ha, para makasama ka bukas. The next day. Ma! Ma! Asan si mama? Wala na, iniwan ka. Umalis sa kanina pa. Ha? Sabi niya isasama niya ako. Bakit hindi niya ako ginising? Tulog mantika ka kasi. Shut up! Hindi ka binilhan ng laruan. Isang reason kung bakit hindi tayo sinasama ng magulang natin sa mga lakad nila kasi dahil sa pabili tayo ng pabili ng kung ano-ano. Marami na akong na-witness na ganito na madaming umiiyak na bata sa harap ng toy store at nakaka-relate ako sa kanila. Pero hindi OA na katulad ng mga nakita ko na halos sumabog na yung tenga ko sa lakas ng iyak nila habang nagtatantrum sa sahig. Nalulungkot lang ako dati na hindi mabili ng magulang ko yung laruan na gusto ko. Siyempre hindi naman kami mayaman. Alam ko na nung bata ako kung ano ang status namin sa buhay. Mas uunahin nila bilhin yung mga pangunahing kailangan namin kaysa sa mga laruan. Naligaw din ako dati sa town. Panahon na hindi ko pa kabisado yung lugar. Nahiwalay ako sa mama ko sa gitna ng palengke. At leche, nakakakaba na nakakayak pala yung experience na yun. Yung ayaw mo gumalaw dahil feeling mo mas lalo kang maliligaw. Feeling mo parang may kikidnap sa'yo sa dami ng mga tao na dumadaan. Oh, class dismissed na. Alright, uwian na. Makakanood na ulit ako ng Dragon Ball. Ito na yung inaabangan ko na laban ni Gohan at Cell. Jen, ilipat mo nga sa balita. Ano ba yan? Mamaya na pa. Manunood pa ako ng Dragon Ball eh. Hay, puro kayo cartoons. Mag-aaral nga kayo. Gumawa ka ng assignment mo dyan. Baka may mga assignment ka dyan, hindi mo na naman gagawin. Ayaw ng papa ko dati na nanonood kami ng mga cartoons or anime dati. Kaya potek yan, nakakaiyak talaga kapag biglang nilipat sa balita. Nakikipag-agawan pa ako dyan sa remote dati eh. Kapag patalastas na sa balita, ililipat ko kaagad sa anime para kahit masulyapan man lang yung laban ng mga pinapanood ko. Akala ng papa ko, nakakasira sa pag-aaral yung mga palabas na yun. Hindi niya alam na magiging ganun na din yung trabaho ko paglaki, tagagawa ng animation. Hindi ka pinayagan mag-outing. Sa sobrang concern ng mga magulang natin sa atin, hindi nila tayo hinahayaan na sumama sa outing. Lalo na yung mga dagat-dagat na yan. Nako, hirap kang makasama dati nung bata ka. Ang tanging magagawa mo na lang, umiyak sa gilid habang pinapanood umalis yung mga pinsan mo para mag-swimming. Natatawa nga ako dito sa atin eh. Ang legal age sa atin dito sa Pinas para payagan lumabas, 30. Kaya hanggang 30 ka iiyak dahil hindi ka pinapayagan lumabas. Lalo pa ngayon na hindi na safe gumalagala. Hindi binigyan ng baon. Ang baon ng isa sa mga nagmo-motivate sa atin pumasok sa school. Pero kapag ito hindi na ibigay ng magulang mo, nakakaiyak ma-friends. Parang lantang gulay kang papasok dahil wala kang baon. Hindi mo mabili yung paborito mong snack sa school. Alam mo yung gusto mo na lang mapabilis yung araw para kinabukasan may baon ka na ulit. Palo ng magulang. Isa sa mga nagpaiyak talaga sa atin nung mga bata tayo yung physical punishment. Kapag may nagawa kang ikinagagalit ng magulang mo, nako, ihanda mo ng sarili mo dahil hindi mo alam kung anong gagamitin nila. Maaring hanger, tsinelas, walis tambo, o kaya ang pinakamasakit na sinturon. Pero hindi lang physical ang nakakasakit, meron ding verbal. Yung tipong hindi mo nagawa ng tama yung pinapagawa nila, sasabihan ka ng kung ano-ano na parang ang bobo mo. Kaya sa mga parents dyan, ingat sa pagbitaw ng mga salita kasi tatatak yan sa utak ng bata. Hanap tayo ng paraan paano sila turuan ng tama na hindi masisira yung mental health nila. Hindi tinirhan ng ulam. Alam nyo ba kung gaano nakakasakit sa damdamin kapag hindi ka tinirhan ng ulam? Yung nakita mo yung mga buto-buto sa hugasin, naamoy mo yung ulam na fried chicken tapos nung ikaw na yung kakain, walang natira. Sabay sasabihin pa sa'yo na, Ayan kasi, bakit late ka kasi umuwi? Magluto ka na lang dyan ng itlog. Itlog ang iluluto ko.
Pagkatapos niyong ubusin yung fried chicken, ito ang ipapaulam niyo sa akin. Mga walang pusa. Ang dami mong reklamo. Buti nga may itlog pa dyan eh.